Kumusta po tayo? Sana po ay happy pa rin tayong lahat. And don't forget to thank the Lord doon sa ating mga blessing na dumarating. Hindi man natin nakikita, pero tayo ay buhay. It's worth it to be thankful naman po. Pag-uusapan po natin ay tungkol sa factors. So sa 10 po, iisip po tayo ng numero na pwede mong i-multiply na ang lalabas na product is 10. So magsimula po tayo sa 1. Ang 1 po, ano pong pwede nating i-multiply para maging 10? Meron po ba? And yes, tama po. 1 times 10 ay 10 ang sagot. So ibig sabihin, ang factors ng 10 ay 1 at saka 10. Isip pa po tayo ng ibang numero na ang kalalabasan kapag na-multiply ay 10. So, para hindi na po tayo mahirapan sa paglista ng ating mga factors, pwede nyo pong gawing ang susunod ay 2. Ang tanong, ang 2 po ba, pag na-multiply nyo sa isang number pa, ay 10 din ang lalabas? Okay, tama po. Ang 2 po, kapag na-multiply mo sa 5, ang labas nun o ang sagot na nun ay 10. Isip pa po tayo, meron pa po ba tayong numero na kapag na-multiply po, ang ating magiging product is 10? Halimbawa, 2. Ang susunod na po niyan ay 3. Ang 3 po ba, meron tayong pwedeng i-multiply na 10 ang magiging sagot? Okay, so wala na po. Ang susunod po sa 3 ay 4. Ang 4 po ba, pag na-multiply natin sa isa pang number, 10 ang lalabas? O ang magiging sagot natin? Okay, so hindi rin po. Last na po, 5. Ang 5 po ba, kapag na-multiply natin sa another number, ay 10 ang lalabas? So magiging sagot? Yes, tama po. At kung mapapansin po ninyo, heto na ang number 5 at na-multiply natin siya sa 2. Ibig sabihin, pag umabot na po kayo sa susunod na bilang, nabanggit nyo na po lahat ang kanyang factors. So sabi ko nga po, magsimula tayo sa 1, sunod 2, and so on para po mailista natin ang maigi. So ibig sabihin, lahat ng may bilog na yan, ang tinatawag nating factors of 10. Okay? So, another number po natin ay 15. Ano nga po ba ang factors ng 15? So, magsisimula ulit tayo sa number 1. 1 times, ano po ang pwede nating i-multiply para maging 15? Tama po, 15 din. So, 1 times 15 is 15. Meron pa po ba kayong naiisip na numero? Sunod sa 1 ay 2. 2 po ba pwede nating i-multiply sa another number para magkaroon tayo ng sagot na 15? Opo, hindi po natin pwedeng i-multiply sa 2 ang another number para maging 15. So, hindi po natin siya ililista. Sunod po, 3. Meron po ba kayong naisip na ang numero kapag na-multiply sa 3 ay 15 ang magiging sagot? And yes, tama po. Kapag na-multiply nyo po ang 3 sa 5, 15 po ang magiging sagot. Okay? Ang susunod sa 3 ay 4. Kaya lang, ang 4, pwede mo ba siyang i-multiply sa another number na magiging sagot ay 15? Hindi na po. So, ibig sabihin, hindi niya factor ang 4. Ang susunod sa 4 ay 5. Kaya lang, may nailista na tayo na 5. Ibig sabihin, eto na yung lahat-lahat na factors ng 15. Bibilugan ko na rin. Okay. So, yun po ang ibig sabihin ng factors. Kaya lang, sa susunod na mga araw, meron pa rin po kayong may encounter na salita. Ang ibig pong sabihin, common. Ibig sabihin ng common sa Tagalog is kung anong meron siya, meron din ako. Example, meron akong itim na buhok, meron din siyang itim na buhok. Halimbawa, may mata ako, may mata rin siya. Yun ang common sa ating lahat.
So, dito po sa dalawang factors o listahan ng factors natin ng 10 at listahan ng factors ng 15, pag sinabi pong common factors, yun ay parehong factors na meron si 10 at meron din si 5. So, ano-ano po yung mga numerong yon? Meron tayong 1, merong 1. May 2 po ba? Wala. So, skip na natin. Meron po bang 3? Sa kabila, wala rin po. So, susunod na natin is 5. Meron din pong 5. Meron po bang 10? Walang 10. Meron po bang 15? Walang 15. So, ibig pong sabihin, ang common factors ng 10 at 15 ay ang mga numerong 1 at 5. Yun ang common sa kanilang dalawa. Okay? Ang susunod po naman natin na salita ay dadagdagan natin ng greatest. Okay? So, kung babasahin ko siyang maigi, greatest common factor, kaya lang tatanggalin ko yung S. Dahil pag sinabing greatest, yun na yung pinakamataas. Okay? Ano yung numero na pinakamataas sa factors ng ibinigay nating example? So, kung ang example again natin ay ang 10 at 15, hahanapin mo si greatest common factor o tinatawag nating G, C, F sa 1 at saka sa 5 na common factor or factors ng 10 at 15, ano po doon ang greatest o pinakamataas o highest? So, sa 1 at sa 5, ibig sabihin, ang GCF mo ay 5. So, another example po natin ay ang 7 at 21. So, ang una po muna natin gagawin is hanapin ang factors ng bawat numero. So, sa 7, ang numero 1, pwede mo siyang i-multiply sa kahit anong number, makapagbibigay siya ng ganoong number. So, again, ang universal natin na factor ay 1. So, lahat ng numero factor talaga ay 1. Okay? So, 1 times, anong imumultiply natin? That is 7. 1 times itself ay 7 ang lalabas. Mayroon pa ba tayong maidadagdag? Okay, wala na. Ibig sabihin, ang tawag sa numerong ito ay prime number. So, review lang po yon. Sunod po, 21. Ano yung factors ng 21? Magsimula ulit tayo sa 1 at imumultiply sa sarili niya, makakapagbigay sa atin ng 21. Pwede po ba ang 2? Tama, hindi siya pwede. Wala tayong pwedeng ipang-multiply sa 2 para maging 21. At hindi natin siya pwedeng hatiin sa gitna. So, hindi niya factor ang 2. Sunod ng 2 is 3. Meron ba tayong pwedeng i-multiply sa 3 para maging 21? And yes, para humanap ng factors, pwede nyo rin gamitin ang skip counting. Halimbawa, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. So, that means, pwede mong factor ang 3. 3 times 7 is 21. So, ang tawag naman sa ginawa kong skip counting is multiples. Sa susunod kong video, iyon ang aking i-discuss. So, balik tayo. 3, ang susunod na ay 4. Meron ba tayong imumultiply o pwedeng imultiply sa 4 para maging 21? Wala na. Sunod sa 4 is 5. Hindi naman nagtatapos sa 5 at 0 ang 21. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng i-divide. O hindi niya factor ang 5. So, yun naman ang gamit natin ng mga divisibility rules. Isang tingin mo pa lang, alam mo nang pwede nating i-divide o hindi. So, katulad sa 3 kanina, 2
plus 1 is 3. Ibig sabihin, factor niya talaga si 3. Mayroon pa ba tayo maidadagdag? Ang susunod na sa 5 ay 6. Hindi pa rin dahil 3 nga ang total ng 2 plus 1. Ang susunod nun ay 7. Pero nailista na natin si 7. Ibig sabihin, eto na lahat yung kanyang factors. Okay? Ang susunod naman natin ay ang common sa 21 at sa 7 at sa 21. So, anong common ba sa kanila? Meron silang 1, meron silang 7, at wala na. So, dalawa lang. 1 and 7. Ngayon, hahanapin na natin ang greatest common factor sa 7 at sa 21. So, ang common nga is 1 at 7. Ang pinakamataas na ngayon is 7. So, ang ating G, C, F ay 7. Okay? So, huwag kayong magalala kung marami man tayong napag-aralan noong mga nakaraang araw. Iyon talaga ang kailangan natin sa mga susunod nating mga aralin. So, para mas mabilis tayong makapagbigay ng factors, multiples, yung divisibility rules ang pwede nating gamitin. Okay? Ang last po natin na given ay ang 6, 18, at 24. So, hahanapin po natin si greatest common factor o tinatawag nating GCF. So, una, hanapin muna natin lahat ng factors ng bawat numero. So, sa 6, unay natin si 1. Kapag i-multiply sa sarili niya, ibig sabihin makapagbibigay sa atin ng 6. Ganon din si 18. At ganon din naman si 24. Sunod, 2. Pwede ba nating factor ang 2 sa 6? And yes, si 6 ay isang even number. Si 18 ay even number dahil 8 ang dulo. Si 24, 4 ang dulo. Ibig sabihin, lahat sila ay even number. Factor nila si 2. So, 2 multiply sa another number para maging 6. That is 3. 2, i-multiply sa another number, hatiin mo sa gitna. So, ang gitna o kalahati ng 18 ay 9. Okay? Sa 24, multiply natin sa 2, hatiin mo sa gitna si 24. Anong sagot? Tama, 12. So, yun ang mga gamit ng divisibility rules natin. Ano pa ang pwede natin gamitin? Sa 3 na tayo. 6, dahil maliit na numero lang, pwede mong hatiin talaga yan sa tigta-3. So, meron kang 3, 6. Ibig sabihin, nag-skip counting ako or multiples. So, 3 times 2, 6 ang sagot. Kaya lang, kung mapapansin nyo, eto na siya. So, pwede na natin siyang burahin. Sunod. 3, tingnan natin kung pwede. 1 plus 8 is 9. Tama. Pwede mo siyang i-divide sa 3. Ang sagot ay 6. Ibig sabihin, 3 times 6 is 18. Okay. So, sunod tayo dito. 3. Factor ba ni 24 si 3? Pwede ba natin siyang i-divide? Tingnan natin. 2 plus 4 is 6. Ibig sabihin, si 6 pwede mo siyang i-divide sa 3. Tama? Tama. So, wala siyang sobra. 24 divided by 3, ang sagot niyan is 8. So, ibig sabihin, kapag ang 3 ay na-multiply mo sa 8, 24 ang lalabas. Pwede mo ring gamitin ang skip counting multiples. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So, ibig sabihin, factor niya si 3. Sunod, tingnan natin. So, wala nang kasunod si 6. Si 8, tingnan natin. Pwede ba siya sa 4? Okay, hindi siya divisible by 4.
So, hindi natin siya pwedeng maging factor. Sa 24. 24, pwede ba nating i-divide sa 4? And yes, tama ka. Pwede nating i-divide sa 4 ang 24. Kapag na-multiply mo si 4 sa 6, ang sagot ay 24. Tingnan natin si 18. 4, hindi pwede. 5, hindi pwede dahil hindi naman 0, hindi naman 5 ang dulo niya. 6, ang 6 narito na, ibig sabihin, iyon na lang ang pinakahuling numero niya. Tingnan naman natin sa 24. 4 times 6. Ang kasunod ni 4 ay 5. Kaya lang, si 24 hindi siya divisible by 5. Kaya, hindi siya pwedeng factor. Ngayon, ang susunod natin ay kuhanin ang common factors. So, anong common sa kanilang tatlo? 1. 1 at 1. Meron tayong 2, 2 at 2. Meron din tayong 3, 3 at 3. Meron ba tayong 4? Wala. Wala sa 18 at sa 6. Meron tayong 6, 6 at 6. Okay. So, lahat ng mayroong salungguhit, yun ang common factors ng mga numero nating given. Tingnan natin, ano naman ang greatest common factor sa kanilang lahat? Kung mapapansin ninyo, meron tayong 1, 2, 3, and 6. Pero ang greatest common factor natin, ang pinakamataas sa lahat, ay ang number 6. So, ganun kadali lamang ang pagkuha ng greatest common factor. Kailangan mo lang alalahanin lahat ng mga naituro sa atin nung una. So, yung divisibility rules and multiples saka factors. And again, thank you for watching. Don't forget to hit subscribe, like, and bell button. See you!